ako na-experience ko before, even nung high school pa ako, na-experience ko yung, and then later on, nung naging artista ako, I was living in a building somewhere in QC, and then inabangan ako ng, parang ganun nga, stalker. Tapos hinila ako. Parang naging lesson learned siya sa akin na parang when you go out, syempre ako, mahilig na talaga ako magsuot ng sexy kahit na lumalabas na normal dress. Dress na part. Oo. So, Yeah. kumbaga parang I learned something from that experience na dapat pagka kung ano nakikita nila sa'yo sa pelikula, dapat in person, diba? So, now I'm more aware of what I wear when I go out. So, mas na ako ngayon, mas balot na pag lumalabas. Kasi parang, siguro nanggigil, inila ako. Tapos bulan na lang talagang ihalikan yung lips ko. And then, good thing na may security guard dun sa place na kung saan ako. So, na hila naman yung tao. But it was really scary. Close call. So, yes. So, for me, I'm very careful na lang. Ngayon, mas aware na ako like sa environment ko. Before kasi parang walang pakialam, lakad lang, hug lang, kung ano, kasi gano'n naman ako eh. But now, I'm more aware of my environment. Tinitingnan ko kung ito ba, aatake ba to, or okay lang ba na... So siguro, maging aware lang sa environment. Yun lang yung how I handle it now. Ako po na-experience ko yun sa theater, yung co-actor ko po. Ninanag naman niya ako sa mga calls and messages. Pero first na ginawa ko, binlock ko po talaga siya sa lahat ng platforms ko. And then, minake sure ko na aware yung tao sa circle namin para hindi na din po ako maiwasan. Hindi na ako mahirapan na umiiwas pa and maging safer yung environment. Kasi that time kasi, last production po ni Sir Tony Mabesa yun, and hinandpick kaming lahat. Ayoko naman na yung naging desisyon nila natanggalin na lang sa prod dahil it's something na alam kong yun yung gusto ni Sir Tony na maging cast niya. So may make sure na lang po na yun, hindi na ako, lagi akong may kasama and aware lahat so, para mas maging kampante po kami lahat. Yun. Hello po. Ako na marami na ako experiences dyan, but few months ago, one of the main reasons kung bakit ako lumipat ng condo was because yung merong sumusunod sa akin, follower ko siya on my Instagram. I mean, okay lang, baka nagkataon lang na nakita ko siya sa labas ng condo, but nung Valentine's Day, ako lang mag-isang kumakain ng lunch, tumabi siya sa akin, binigyan niya ako ng chocolate. And hindi ako nag-post ever kung nasaan ako nung Valentine's Day. And yun, nagme-message din siya everyday na ingat papunta sa gym. So, sobrang kinabahan ako kaya kailangan ko lumipat ng condo. Although, syempre, we don't tolerate things like that. But of course, we don't have to ignore those things. Kailangan natin i-report or something if we don't feel safe anymore. Hindi ko parang kinikim-kim lang. I have to get help from my friends or kung sino man sa admin or barangay.